pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards and fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another Kultura. It sure is. Now that's a quick look at Kultura, because our culture is cool. Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi pa namin alam kung saan namin kukunin, gano'n, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil zero billing po kami. Opo, malaking, po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong hinalal. Oras sa Radyo Pilipinas, 1:34 sa hapon. Sa po mga pinagapamati ka mo sa programa, Balita Sosyal. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa mga kauturan naton no nga nagapamati subong nga hapon sa aton nga pagpangalagad, pasensyano na utod ang aton nga connection no sa aton nga Facebook Live kag syempre sa kahanginan man bangod sa technical issue, but nonetheless mga abyan padayon kita sa pagpatpad sa pila ka mga balita gikan diri sa aton sa Western Visayas. So nagahulat mga abyan sa aton nga interview with Sir Jack Conlong, aton nga OIC Regional Director sa Land Transportation Office ang Negros Island Region. Bantayan mga abyan no ang iya nga interview was no sa Iloilo Morning 8:30 sa aga kaupod si Janelle Baclay. This time mga abyan, istoryahan naton ang padayon nga pagsaka sang kaso sang hand, foot and mouth disease sa probinsya sang Iloilo nakipman sang leptospirosis. Last week no sunod-sunod ang o sa mga nagliligan nga semana no sunod-sunod man ang pagsulod sang bagyo diri sa aton sa Pilipinas nga nagapabaskog sang habagat rason nga ti mipila kita ka mga lugar nga ginbaha. May panugyan no ang aton nga Iloilo Provincial Health Office, especially sa mga naglusong sa tubig baha. Pamatian nato mga ben ang ako nga interview with Dr. Rodney Labis, ang head sang Health Service Delivery Division sang Iloilo Provincial Health Office. Mayong hapon din no sa tanan naton nga pagpalamati sa Radyo Pilipinas, ilabi na gid diri sa probinsya sa Iloilo. Dok, nakita nato no nga nagasaka sa gihapon no ang cases sang aton nga hand, foot and mouth disease sa province of Iloilo. May we know, Dok, na pila na ba lang aton nga na-record nga cases and ano ay factor sa siniman nga pagtaas? Yes ma'am, no? So atulog sa barang nga no sige gini pagsaka sa hand, foot and mouth disease naton nga kaso diri sa probinsya sa Iloilo. So as of September 20 na mga report, may 112 kita nga bago nga kaso sa hand, foot and mouth disease kada subong. Ang total nato nga cases 2,637 na. Ang ini mas mataas by 523% compared sa kapares na reporting period sa 2024. Kaga again no tungod nga mostly mild symptom pa ini wala kita gyapon sa may report nga napatay tungod sa hand, foot and mouth disease diri sa probinsya sa Iloilo. Mga nakita naton nga mga rason no base sa assessment sa aton nga mga program coordinators man sa aton nga disease surveillance officers na kalamanan naghalin sa mga kabataan nga nag-edad 1 to 9 years old ang atong nga kaso sa hand, foot and mouth disease dito sa probinsya. Although nga tanan nga age group apektado man no, pero amo ni ang pinaka-common mga around 85% sa total cases naton actually mga kabataan gid nga nag-edad 1 to 9 years old. Commonly mga nakita nato kaso naghalin gid sa either sa child development centers or daycare centers nga tawag naton.
kagang ikadua sa elementary schools naton. So makatabo tungod nga mild lang symptoms nila, may gamay nila na or may mga rashes na gamay lang, ang mga kabataan naton nagakadtog gyapon sa eskwelahan. So ang rason sini sa tungod infected sila kada tamay ka makalaro to ng maratian, ang mga classmates nila nalatnan Manila kaga ang psycho sige lang no na ang isa naman malatnan mamalik naman sa eskwela lato naman sa iba nga classmates sasama sa kanaman sa classmates sila na pang latnan. That's why nung ginarekomendahan naton sa aton mga LGUs no nga kag mga school personnel na kung mga ginikanan man mismo kung may mga kabataan nga kita nga sintomas nga putin mga physics nga sa hilanat kaga rashes sa ilang nga kamot dapadapa sa baba or iban sa buli nila hindi ta na pagpaeskulahan mira na papaway lang sa balay nato ipakonsulta nila yon kag sa aton man nga mga school personnel kag school personnel ta ako kamo sa aton RHUs para makakandak sang nagakaigo ka disinfection sa aton mga classrooms para nga masigurado naton nga if in case na may infected kita nga bata nga nakasulod ang mga na-shed nga dito nga kagaw sa sulod sa classroom mapatay natin pamagi sa eksakto nga disinfection procedures. Dok, considering Dok na subong pa no September 20 pa lang pero labot na kita sa more than 2,000 ang cases. So are we expecting the surge ng cases naton by this mag-akop ang 2025 pa? Yes, no. So, binalantaw natin nga posible din nga mag-sige-sige nga saka ang aton nga cases provided nga ang nakita natin nga source of transmission ang among exposure sa Child Development Center sa eskwelahan sige-sige man ang klase. So, samtang may ara kita nga klase, samtang may ara kita bata nga infected para hindi nga malaton sa iba nila nga classmates. Unless no nga atong mga gilikanan, atong mga school personnel maging stricto sa ginapatuman naton nga health protocols, posible din naton siya nga ma-control ang pagdamos ng kaso sa hand, foot, and mouth disease. Ano po no sa populasyon sa tanan, ang more than 500% ng pagsaka, mapungga naton ini pamagi sa proactive na participation sa prevention and control sa hand, foot, and mouth disease. Yes. Dok, ang sa mga natapikan bala Dok, possible pa sila nga ma-reinfect liwat FME. Oo, ma'am, no? Kung nantaw nato ng hand, foot, and mouth disease is caused by several nga classes or strains ang virus. So, possible na na-infect ka sa isa ka strain, maka-develop ka sa lifelong immunity. Pero, kung ma-infect ka naman sa another strain, pwede ka ganyan nga maka-develop ni hapon sa hand, foot, and mouth disease na balatian. So, it's important din nga follow tagid ang preventive measures kasi sa subong ay may isang vaccine na available para batuan ang hand, foot, and mouth disease. So, importante lang din ang mga preventive measures natin kaya sa paghugas ng kamot permi. Kag pag siyempre mga kamataan so yung mentally permi nga dapat mahugas ang kamot kag kung magpalatsyo magubo taburan ilang ilong kag para nga hindi sila makapatabog sa virus man. Yes. Dok, sa mga may kabataan Dok, no, may ara bala sa or tigulang manong katapikan, may ara bala sa mga food nga dapat sabta may ara ikaw sa HFMD or wala man? Possible may mga cases kita no mga more than 20 years old nga nalaplan sa balatian nga hand, foot, and mouth disease. Pero again lang sa amo nila pag-udaron, usually sa ilang mga mild symptoms na lang nila. Low grade fever or gagmay nga rashes, in less than 3 days mas naga-resolve na. So base sa data natin, tanang age group actually affected by hand, foot, and mouth disease. Pero ang mga 85% sa cases yara sa 1 to 9 years old. Yes. Pero Dok, sa mga food intake, wala man bawal kung may HFMD ikaw? Depende sa aton nga gina-present na symptoms. Kung may ara kita nga ulcers or rashes sa baba, medyo painful ni siya. So, i-minimize nato ang pagkaon sa mga mainit nga pagkaon. So, mas makaprovide sa relief kung medyo mabuglaw ang aton nga ipakaon sa ila. And of course, no, para nga ma-avoid naman ang mga allergic reactions na pwede maka-exacerbate sa ongoing rashes yung tugas ang hand, foot, and mouth disease. Avoid naman ang mga malansang pagkaon na posible mag-allergic ang isa katao nila. Yes. Dok, ano ang bulong ni Doc for those na may HFMD, especially those na may mga blisters? So, actually, ang bulong natin sa hand, and mouth disease is mainly supportive lang. No? Kung may rashes, ihatag kita ang antihistamines. Kung may fever, ihatag kita sa paracetamol. And araman ng vitamin supplementation natin para mapamastog ng immunity sa mata.
Pero may kita nga mga cases nga katong-katong diri lang rashes so ara man naghatag sa topical nga treatment para ma-relieve ang pagkatol sa rashes. However, may mga cases man kita nga tungod sa perting nga pagkuskos ang katol sa ilang rashes nagakahulog sa bacterial infection. So, dira na masunod ang pag-atay sa antibiotic na bulong, dala na ang antibiotic na ointment man para ma-address ang bacterial infection nga secondary na sa Helicobacter rashes natin. Oo, so bali hindi siya recommended Doc nga postpone o kung kalutot ni Doc ang mga blisters. Hindi lang, oo. So, if in case na kapilgid, so hatag ko tayo sa mga topical ointments natin para mag-relieve ang itchiness and avoid natin ang pagkaalot sinikay. Ang pagkalot natin, pwede nga makapilas ang mga rashes nila. Aside sa pag-shed sa virus, pwede man siya masudlan sa kagaw nga makakos ang another infection nila. Yes. Doc, kadto kita sa cases of leptospirosis naton Doc sa province, pila ang aton nga na record Doc and may ara bala kita that because of leptospirosis. Oo, no, so sa leptospirosis, ang kaso natin nga bago 5 kabilog at ang total natin nga cases so 136 na kag sa 136 yan 8 na ang na-report nga napatay tungod sa baratian. Sa subong 36 ka banwa diri sa probinsya sa Iloilo may kaso na sa leptospirosis kaya nga pinakamadamo ang kaso naghalin sa banwa sa Haniway with 13 cases, banwa sa Utod with 11 cases with 1 death, Badyangan with 9 cases with 1 death, Alimujan with 8 cases with 1 death, kaya banwa sa Kabatuan with 8 cases. Base sa profiles ng deaths naton, talabalas ang exposure nila naghalin sa pagpanguma kag exposure man sa baha. And based naman sa occupation nila, kanaman sila mga laborer or farmer. Kaga mo na ang nakita din naton nga means of exposure kanaman na rin sa related sa farming or agriculture related na activities and second lang sa exposure natin sa plant. Yes. Dok, ano ang reason ay handok no nga may ara kita ma-record nga death because of leptospirosis or even cases ng leptospirosis? So firstly no is awareness sa community natin na once na makalusog ka sa may katubig kag kung may pilas ka dapat ang iba natin pumuluyo hindi pa rin aware na may risgo gali sila nga makadakuha sa balatian ng leptospirosis. So although kampanya kita nga once nakalusog ka sa may tubig, kaangay sa baha, kaangay sa tubig sa talamnan o sa mga sapa, kag may pilas ka sa tuwil, kinahanglan mo unod sa antibiotic prophylaxis para ma-prevent ang leptospirosis na balatian. Kag ang bulungan available sa ato ng mga health centers na libre lang. However, no, despite this messaging natin sa community, may arap kita mga pumuluyo nga wala nakakuha sa aton na messaging, kaya tingay mo na prioridad nila, ibang prioridad nila pangabuyan nila, why na nila mamakian ang aton nga kampanya. So, amo nang sa prevention na side. Second naman is early diagnosis. So, kanabansang kaso naton, why nakapagkonsulta nila yun, kag sa naglala lang kaso, amo nang nagkadto na sila sa hospital para magpakonsulta. Pero again, ang leptospirosis isa ka delikado nga balatian na ginaguba ang aton mga organ. So, kalabaran sila late na ang consultation. So although nga ginamanage sa hospitals natin pero kanaman sa ila hindi na masalbar sa time na nakaabot sa atong hospitals kag maski ang mga bulong nga aggressive ng management nagakapatay din sila. Yes. So kung for example makalusog baha kati may ara no sang ihi for example no sang ilaga no ang ano kalawig Doc before ikaw mag-manifest ang symptoms ng leptospirosis? Ang aton dira is depende no sa ato sa host naton, depende sa kadamon sa kagawa na kasulod sa lawas, pero generally ang sintomas nagagwa usually 2 to 3 weeks halin sang na-expose sila sa kagaw, no. That's why no ang ginaba natin sa coordinators natin sa RHUs, ang pagbaha nagligan ni Simana, bantay ninyo ang inyong komunidad in 2 to 3 weeks. Kung may magkilanat dira at may mga iba na sintomas, isa sa konsideran ninyo is leptospirosis tungod nga amo pa nga time ang posible nga magawa ang mga sintomas nila. Yes. So panugyan naton Doc sa aton nga mga RHU or sa mga LGUs naton Doc, titik bag-o tapos ang siniman nga
bagyo, posible dok may mga nakalusong sa tubig baha na mga mangunguma nato nga nagapanguma no nga nakalusong man. Okay. So sa aton nga mga health workers, no, especially sa mga rural health units naton, malanamon nga nakita namon ninyo nga trabaho sa nagbigan nga pagbinagyo, no. Ginatag ninyo mga necessary naton nga medical services as part of our emergency response. And second, naglibot ko mo sa komunidad naton o kung naton mga barangay health workers para nga maghatag sa antibiotic prophylaxis sa kutob sa na-expose during the typhoon. So, despite this, mala naton nga may maaari kita pumuluyo nga posible na miss naton. That's why, no, paigtingon pa rin nato atong kampanya nga kung sino palang nakalusong sa baha or sa mga talamnan, especially those na may mga pila sa tiil, mag-kadtogid sa aton ng mga health centers or sa aton health workers para makabaton sa libre nga antibiotic prophylaxis kontra sa balakyan ng leptospirosis. Second, baskugon man nato atong kampanya sa pag raise ang awareness sa atong pumuluyo regarding sa mga sintomas ng leptospirosis para nga may malaan nila ini kung makakadto sila dili sa inyong health facilities para nga makapakonsulta. So importante gid atong health promotion subong para nga mas malambot pa rin nato ang mga pumuluyo nato kag maintindihan nila ang leptospirosis nga balatian kung palapit sila sa aton sa in a timely manner, no, pag ma-early diagnose natin ang mga cases natin. And of course, no, aside from this, sa aton mga health centers, if in case na ginakulang kamo sa inyong stocks ng doxycycline, aral lang kami sa provincial health office para makatag sa augmentation sa inyo. Please coordinate lang sa among opisina. Sa mga pumunuan naman natin, kung nakalusong ka sa tubig baha o sa talamnan kag wala ka pa nakatubal sa antibiotic prophylaxis, mag-coordinate na sa imong midwife or nurse sa inyong sentro para nga makabakon ikaw sa libre nga doxycycline nga prophylaxis para nga if in case na expose ka sa kagaw, masalbar ka pa nga ma-prevent nato ng pagka-develop sa balatian na leptospirosis. Bantayan nato na atong kagalingon kung nakalusog kita sa tubig baha o kung sa talamnan kag nagkasintomas ang leptospirosis kagay sa flu-like symptoms na may hilanat, pananakit sa lawas kasakit sa ulo, kag sa malala nga kaso nagapalang yelo ang panit ng mata, nagapulang ihi, posible nga leptospirosis ini, magkantoy kita gilayon sa pinakamalapit nga center o hospital para sa nagakaigo nga pagbulong kag para nga malikawan ang mga komplikasyon nga masami rason sa pagkapatay tungod sa balatian nga leptospirosis. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. There you have it mga abyan, si Dr. Ronnie Labis, ang Head sa Health Service Delivery Division sa Iloilo Provincial Health Office sa pagduluma sa ato sa pinaka-latest nga datos sang hand, foot, and mouth disease lakip mano sang leptospirosis sa probinsya sang Iloilo. So halin January 1 to September 20, 2025, ang probinsya mga abyan naka-record sang 2,637 nga kaso sang hand, foot, and mouth disease. And kaina mga abyan nakita ninyo naka-flash sa ato nga screen nakalabanan gid no sa mga local government unit o mga munisipalidad naton sa probinsya nagapula gid no or may pag-increase sang ilang nga cases kung i-compare nato no ang 2025 nga morbidity week 38 at ang 2024 nga morbidity week 38. Sa kabilugan mga abyan no kung i-compare naton sa last year nga kaso with 423 lang nga kaso, nagtaas gid sang 523% ang kaso sang aton nga hand, foot, and mouth disease. So nabatian mga abyan no pila diri no sa reasons na nagtaas ang cases. Bangod nga may iba no abi nila simple lang ini no nga blister sa kamot sang ilang kabataan o kun sa tiil sang ilang kabataan kag ginapa-eskwela pa. So ang reason nga nagasaka ang kaso bangod sa latnanan. So kung may makita ka mo dira no nga mga signs and symptoms sa inyong kabataan, magpakonsulta gilayon. Labi na no kung naka-experience sang sore throat, masakit no nga mouth sores nga or makita ninyo dira no red ini nga blisters, nakalabanan makita ini sa kamot kag sa tiil. Pagkalabanan sinino ang aton nga kaso sang HFMD.
kabataan. Samtang sa kaso naman sang aton nga leptospirosis, while sa aton nga HFMD wala kita yasang mina-record nga HFMD death. Sa leptospirosis naton mga binagsaka na sa 8 ang aton nga leptospirosis fatality. Tig isa diri no ang na-record sa Banwa sang Oton, Badyangan, Alimudyan, lakip man sa Ahoy, Sara, Banate, Dingle, kag munisipalidad sang Mina. So kalabanan diri sa ilan ng mga farmers o mga mangunguma according kay Doc Latis. So sa mga naglusong dira sang baha last week, mangod man sang bagyo, hilayon gid no nga magkadto sa inyo nga mga primary health facilities o kung sa inyo nga mga rural health units para sa paghatag no sa prophylaxis o kung mahatagan ka mo dira sa bulong. Kita natin mga abyanong kalabanan sa mga LGU naton, nagsaka man ang kaso sang leptospirosis subong nga tuig 2025. Ang Banwa sang Haniway nagapanguna with 13 cases. Reakin si Sir Bong Haniway. 225% increase ang kaso no sang last year sang Banwa sang Haniway, 4 lang last year subong nag 13, 225% increase. So sa mga kauturan natin dira gilayon nga magpa-konsulta, magpalapit sa inyo nga mga rural health units kag mahatagan no sang bulong. Ang ini mga biyan no nga leptospirosis sa ini ka sakit no nga makuha sa paglusong sa baha o kapag inom sang tubig nga kontaminado sang ihi sang sapat nga may leptospira. So kung may mga open wounds ka mo dira, may mga pilas or samad sa panit, kag naglusong no sa tubig baha, magpa-check up git. Oras sa Radyo Pilipinas 1:54 PM. Wala na kita sa nabiling nga oras sa aton nga pagpangalagad subong nga hapon. Madamo nga salamat sa inyo nga pagtutok sa programa Balita Sosyal. Ani sa magtakop luyag naton anay tamyon sang happy birthday ang alkalde sang syudad sang Pasig, Attorney Stephen Palmares. Ang syudad sang Pasig ang mangin nagbalay no sang aton nga Western Visayas Regional Athletic Association o Livra Ami sa 2026. Waan nato no makakuha man sang update sa preparasyon sang syudad sang Pasig for this event. Sa last time naton mga abyan no or last naton nga interview with the Department of Education Region 6. May chance na no ang mga athletes naton sa Iloilo City and Iloilo Province to participate no sa aton nga Vibra, considering nga na nakakas na no diri sa aton sa Western Visayas ang Negros Occidental. So tanan nga division diri sa aton sa Western Visayas may chance na nga maghampang sa aton nga regional meet. So hindi na kita maghiwat sa nga pahampang sa Iloilo City and Iloilo Province, kundi may chance na no ang Iloilo City and Iloilo Province to compete sa regional meet. Sa munang bag-o no sa 2026 naton nga Western Visayas Regional Athletic Association. Madamo nga salamat ma sa akon mga katuwang teknika sa studio. Sir Vermor Aventura kag sa among transmitter. Sir Jeffrey Bitita. Mga bin ako na lang gid si Morgan Grace Aranyata kag ini ang Balita Sosyal. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.